Sa gilid ng isang malawak na palayan sa bayan ng San Roque, nakatayo ang isang maliit at luma ng kubo na tila ba matagal nang sinubok ng panahon. Doon nakatira si Tomas, isang payat, maitim sa araw at tahimik na magsasaka na halos buong buhay ay inialay sa pagbubungkal ng lupa. Mula pa pagkabata ay sanay na si Tomas sa hirap. Maaga siyang naulila sa ama at ang kanyang ina na may pumanaw nang siya'y magbinata pa lamang. Naiwan sa kanya ang maliit na lupang minana, ngunit kalaunan ay napasakamay din iyon ng kanyang mayamang tiyuhin sa pamamagitan ng mga papeles na hindi niya lubos na naunawaan. Simula noon, naging upahang magsasaka na lamang siya sa lupang dati kanila. "Wala kang mararating sa kabaitan mo, Tomas," madalas sabihin ng kanyang pinsang si Edgar, habang minamasdan siyang nakayuko sa pilapil. "Kung ako sa'yo, umalis ka na lang dito. Hindi ka bagay sa mundo ng mga matagumpay." Ngumingiti na lamang si Tomas sa tuwing naririnig iyon. Sanay na siya. Tuwing madaling araw, bago pa sumilip ang araw, gising na siya. Tahimik siyang nagluluto ng kaunting lugaw sa kaiigib ng tubig mula sa poso bago tumungo sa bukid. Bitbit niya ang kanyang lumang asarol. Kalawangin na ang gilid ngunit matibay pa rin. Sa kabilang dulo ng baryo ay naroon ang malawak na hasyenda ni Don Ricardo Villamor, ang pinakamayamang hasyendero sa buong San Roque. Siya ang may-ari ng karamihan sa lupang sinasaka ng mga taga-baryo, kabilang na ang lupang binubungkal ni Tomas. Kilalang kilala si Don Ricardo sa pagiging mahigpit at mapagmataas. Isang umaga, habang abala si Tomas sa pagtatanim ng punla, dumating ang itim na pickup ng hasyendero. Huminto ito malapit sa pilapil at bumaba ang matandang lalaki na may suot na mamahaling sombrero. "Tomas!" Malakas niyang tawag. Mabilis na tumayo ang magsasaka at nagpunas ng pawis. "Magandang umaga po, Don Ricardo." Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa na parang sinusukat ang kanyang halaga. "Mahina ang ani sa parte mo," malamig na sabi ng hasyendero. "Kung ganyan ka palagi, baka kailangan na kitang palitan." Bahagyang napayuko si Tomas. "Ginagawa ko po ang lahat, Don Ricardo. Nasira lang po talaga ng bagyo ang lupa nitong nakaraan." Umirap ang matanda. "Palusot. Ang taong masipag may resulta. Tandaan mo yan." Pagkasabi nito ay tumalikod na si Don Ricardo at sumakay muli sa sasakyan. Iniwan si Tomas na nakatayo sa gitna ng putikan. Huminga ng malalim ang magsasaka. Sanay na siya. Ngunit sa loob-loob niya, may kirot pa ring hindi may paliwanag. Sa baryo, kilala si Tomas bilang tahimik ngunit maaasahan. Kapag may nangangailangan ng tulong, pag-aani, pag-aayos ng bubong, o pagdadala ng may sakit sa bayan, isa siya sa unang dumarating. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya iginagalang ng sarili niyang mga kamag-anak. Isang hapon, dumaan siya sa bahay ng kanyang tiyuhing si Berto upang magtanong kung maaari siyang makiusap na maghulog muna sa utang niyang binhi. Nadatnan niyang nagkakainan ng pamilya sa loob. Masasarap ang ulam, may prutas pa sa mesa. Tumayo si Edgar nang makita siya. "Oh, Tomas," may halong panunuya sa boses nito. "May kailangan ka na naman ba?" Nagpakumbaba ang magsasaka. "Pinsan, kung maaari sana, baka pwedeng hulugan ko muna ang bayad sa binhi. Hindi pa kasi maganda ang ani." Hindi pa siya tapos ay naputol na siya ng tiyuhing si Berto. "Puro kadahilan," matigas na sabi nito. "Kung hindi mo kaya, huwag kang magtanim. Hindi charity ang bukid." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa dibdib ni Tomas. Tumango na lamang siya. "Sige po, pasensya na po." Tahimik siyang tumalikod at naglakad pa uwi habang palubog ang araw. Mahaba ang kanyang anino sa kalsadang lupa at bawat hakbang ay mabigat. Pagdating sa kubo, naupo siya sa lumang bangkong kahoy sa labas. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Mula sa bulsa, inilabas niya ang ilang baryang natira sa maghapon.
Binilang niya iyon ng paulit-ulit na para bang umaasang madadagdagan. Pero hindi. Iyon lang talaga. Napabuntong hininga siya at tumingala sa langit na unti-unti nang dumidilim. Hanggang kailan kaya ganito, Panginoon? Mahina niyang bulong. Hindi niya alam na sa mga susunod na linggo, may mangyayaring babago sa takbo ng kanyang buhay. Isang pangyayaring ni sa panaginip ay hindi niya inakalang darating. At sa baryong matagal ng sanay, na makita siyang api at minamaliit. Darating ang araw na ang pangalan ni Tomas ang magiging usap-usapan ng lahat. Ngunit sa gabing iyon, siya pa rin ay isang simpleng magsasaka, pagod, gutom, at may pusong patuloy na lumalaban sa kabila ng lahat. Humiga siya sa papag habang ang malamlam na ilaw ng gasera ay dahan-dahang kumukupas. Sa labas, patuloy ang ihip ng hangin sa palayan. At tahimik na umiikot ang kapalaran, naghihintay ng tamang sandali upang kumilos. Madaling araw pa lamang ay gising na si Tomas. Sanay na ang kanyang katawan sa lamig ng umaga at sa kirot ng mga kalamnan na tila hindi na tuluyang nawawala. Tahimik siyang bumangon mula sa papag at nagsindi ng gasera. Ang munting apoy ay nagbigay ng kaunting liwanag sa loob ng kanyang kubo. Nag-init siya ng tubig at naghanda ng payak na almusal, kaunting kanin na sinabawan ng asin at kape na halos kulay tubig na sa tipid. Hindi siya nagrereklamo. Para kay Tomas, sapat na ang may mailaman sa tiyan bago sumabak sa maghapong trabaho. Pagkatapos kumain, kinuha niya ang kanyang lumang sombrero at asarol saka lumabas sa malamig na hangin ng umaga. Habang naglalakad patungo sa bukid, napadaan siya sa maliit na tindahan ni Aling Celia. Bukas na ito kahit maaga pa at may ilan ng tambay na umiinom ng kape. "Oh, Tomas," tawag ng isa. "Maaga ka na naman." Umiti lang siya at tumango. "Ganun po talaga." Ngunit nang makalampas siya, narinig niyang may nagbulungan sa likod. "Kawawa naman yan. Buong buhay nagbanat ng buto, wala pa ring nararating." Kasi masyadong mabait, inaapakan tuloy. Hindi na lumingon si Tomas. Sanay na ang kanyang tainga sa ganitong usapan, pero sa kaibuturan ng puso niya, may kirot pa rin. Pagdating sa bukid, agad siyang nagtrabaho. Mataas na ang araw nang mapansin niyang paparating ang katiwala ni Don Ricardo na si Mang Doro. Kilala ito sa baryo bilang istrikto at madalas ay may kasamang pananakot kapag naniningil. "Tomas!" sigaw nito habang papalapit. Tumayo ang magsasaka at nagpunas ng pawis. "Magandang umaga po, Mang Doro." Hindi ngumiti ang katiwala. "May utos ang Don," sabi nito. "Sa susunod na linggo, tataasan ang parte ng hasyenda. Kailangan mas malaki ang maibigay mong ani." Parang kinabahan ang dibdib ni Tomas. "Pero Mang Doro, hirap na po kami sa dating hatian." Tumaas ang kilay ng matanda. "Hindi ako ang kausap mo. Utos yan ng Don. Kung ayaw mo, marami diyang naghihintay pumalit sa'yo." Natahimik si Tomas. Alam niyang totoo iyon. "Susubukan ko po," mahina niyang sagot. Tumalikod na si Mang Doro, parang walang pakialam sa bigat ng iniwan niyang balita. Matagal na nakatayo si Tomas sa gitna ng pilapil. Sa bawat taon na lumilipas, parang lalo siyang lumulubog sa hirap. Kinagabihan, habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang mas maingay kaysa karaniwan ng baryo. May mga nagkukumpulan sa tapat ng tindahan ni Aling Celia. Nang mapalapit siya, narinig niya ang usapan. "Uy, malaki raw ang jackpot ng loto ngayon. Mahigit 100 milyon daw. Kung ako manalo dyan, hindi na ako magbubungkal." Napahinto si Tomas. Hindi siya mahilig sa sugal. Sa totoo lang, bihira siyang gumastos sa bagay na hindi sigurado. Pero habang nakikinig siya, may kakaibang ideyang sumagi sa isip niya. Hindi niya iyon pinansin at nagpatuloy na lang siya sa paglakad. Pagdating sa kubo, umupo siya sa labas at minasdan ang malawak na bukirin na natatakpan na ng dilim.
Sa bulsa niya, naroon pa ang huling 20 pesos na natira mula sa ipinagbili niyang ilang talbos ng kamote noong nakaraang araw. Matagal niya iyong tinitigan. 2 kilo na rin sana ng bigas iyon. Pero naalala niya ang balitang narinig. Dahan-dahan siyang napabuntong hininga. Kinabukasan, matapos ang trabaho sa bukid, napadpad ang kanyang mga paa sa bayan. Isang bagay na bihira niyang gawin kung walang mahalagang dahilan. Tumigil siya sa harap ng maliit na outlet ng loto. Maraming tao sa loob, karamihan ay may pag-asang nakaguhit sa mukha. Sandaling nag-alangan si Tomas. Pakiramdam niya, parang hindi siya nababagay doon. Pero maya-maya, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. "Isang taya po," mahina niyang sabi habang iniabot ang 20 pesos. Tinanggap iyon ng tindera at iniabot sa kanya ang maliit na piraso ng papel. Mahigpit niya iyong hinawakan. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may kakaibang pintig ng pag-asa sa kanyang dibdib. Paglabas niya ng outlet, ipinasok niya ang tiket sa lumang pitaka at naglakad pa uwi sa ilalim ng papalubog na araw. Hindi niya alam na ang simpleng desisyong iyon ang magsisimulang gumalaw sa kapalarang matagal ng tila natutulog para sa kanya. Lumipas ang mga araw na tila walang nagbago sa buhay ni Tomas. Maaga pa rin siyang nagigising, tahimik na kumakain ng payak na almusal at buong maghapon na nakayuko sa bukid. Ang tiket ng loto ay nanatiling nakatago sa loob ng kanyang lumang pitaka. Halos nakakalimutan na niya ang tungkol dito. Hindi siya sanay umasa sa swerte. Para kay Tomas, ang tanging sigurado sa buhay ay pawis at tiyaga. Ngunit habang papalapit ang araw ng bunutan, napapansin niyang mas madalas pag-usapan ng mga tao sa baryo ang loto. Sa tindahan ni Aling Celia, sa Pilapil, maging sa poso kung saan nag-iigib ang mga kababaihan. Pare-pareho ang usapan. Isipin mo, isang taya lang, milyonaryo ka na. May taga-Karatig baryo raw na nanalo noon. Malay mo, dito sa atin ang susunod. Tahimik lang si Tomas tuwing naririnig iyon. Hindi niya binabanggit na may tiket din siya. Para sa kanya, parang panaginip na mas mabuting huwag seryosohin. Isang hapon, habang nagbubungkal siya, muling dumating si Don Ricardo sa bukid. Mula pa lang sa pagpreno ng sasakyan, ramdam na ni Tomas ang bigat ng presensya nito. Tumigil siya sa trabaho at lumapit ng magalang. "Magandang hapon po, Don Ricardo." Hindi agad nagsalita ang hasyendero. Pinagmasdan muna niya ang taniman, saka umiling. "Hindi pa rin ako kontento," malamig niyang sabi. "Kung ganito ang magiging ani mo, baka sa susunod na taniman ay hindi ka na makabalik dito." Parang pinisil ang dibdib ni Tomas. "Ginagawa ko po ang lahat, Don." "Hindi sapat ang ginagawa mo," putol ng matanda. "Sa mundo ngayon, ang mahina, natatabunan." Tumalikod na ang hasyendero at sumakay sa sasakyan. Naiwan si Tomas sa gitna ng Pilapil, muling nakaramdam ng bigat sa dibdib. Sa dami ng taon na tiniis niya ang ganitong pagtrato, dapat sanay na siya. Pero may mga salitang kahit paulit-ulit marinig ay masakit pa rin. Kinagabihan, pagod na pagod siyang umuwi. Pagdating sa kubo, naupo siya sa labas habang pinagmamasdan ng mga alitap-tap sa palayan. Tahimik ang gabi, ngunit magulo ang kanyang isip. Hindi niya namalayang napahawak siya sa kanyang pitaka. Naramdaman niya ang tiklop ng papel sa loob. Tiket. Saglit siyang nag-alangan, saka ito inilabas at tinitigan sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera. Mga numero lamang iyon. Payak, tahimik, walang kasiguruhan. Napailing siya at ibinalik muli sa pitaka. "Hindi para sa akin ang ganyan," mahina niyang bulong sa sarili. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may maliit na bahagi na umaasang kahit konti. Kinabukasan ang araw ng bunutan. Sa baryo, parang may kakaibang pananabik sa hangin.
Sa tindahan ni Aling Celia ay may maliit na radyo na nakapatong sa mesa at doon nagtipo ng ilang taga-baryo. Si Tomas ay nasa bukid pa rin ng mga oras na iyon, abala sa pag-aayos ng pilapil na nasira ng tubig ulan. Hindi niya alam na nagsisimula na ang anunsyo ng mga numerong bubunutin. Hindi niya alam na sa bawat numerong binabanggit sa radyo, may isang tahimik na magsasaka sa gitna ng palayan na unti-unting lalapit sa kapalarang magpapabago sa kanyang buhay. At sa sandaling iyon, abala pa rin si Tomas sa pagbubungkal, pawis na pawis, at walang kamalay-malay. Na ilang oras na lamang, ang mundong matagal nang nanliit sa kanya ay magsisimulang umikot pabalik sa kanyang pabor. Hapon na nang matapos si Tomas sa bukid. Pagod ang kanyang katawan at mabigat ang mga hakbang pauwi, ngunit sanay na siya sa ganitong pakiramdam. Habang naglalakad sa maputik na daan, napansin niyang mas maingay kaysa karaniwan ng baryo. May mga nagkukumpulan sa tapat ng tindahan ni Aling Celia. May halong kaba at pananabik ang mga boses. Hindi sana siya titigil, ngunit may kung anong humila sa kanyang mga paa upang lumapit. Pagdating niya, narinig niya ang radyo na malakas na pinapatugtog. At narito na ang mga numerong nanalo sa jackpot. Napakunot ang noo ni Tomas. Bigla niyang naalala ang tiket sa kanyang pitaka. Tahimik siyang pumwesto sa gilid, halos nagtatago sa likod ng ibang tao. Isa-isang binanggit sa radyo ang mga numero. Sa una, hindi siya gumalaw. Nang marinig niya ang unang numero, napahawak siya sa pitaka. Nang marinig ang pangalawa, bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa pangatlo, inilabas na niya ang tiket. Nang ikaapat na numero ang banggitin, napalunok siya. Sa ikalima, nagsimulang manginig ang kanyang mga daliri. At nang huling numero ay tuluyang mabanggit, parang tumigil ang mundo ni Tomas. Paulit-ulit niyang tiningnan ang tiket. 1, 2, 3. Hindi siya makahinga. Iisa ang nanalo sa jackpot ngayong gabi. Parang lumabo ang kanyang paningin. Muling bumaba ang tingin niya sa tiket. Eksaktong pareho. Lahat ng numero. Hindi siya agad nakagalaw. Hindi siya agad nakapagsalita. Para siyang nanigas sa kinatatayuan. Tomas, ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Celia nang mapansin ang pamumutla niya. Dahan-dahan siyang tumingala. Namamaos ang boses niya nang magsalita. Aling Celia! Iniabot niya ang tiket na nanginginig ang kamay. Patingin nga po. Tahimik na kinuha iyon ng matanda at isa-isang sinuri habang nakikinig pa rin sa radyo. Unti-unting lumaki ang mga mata ni Aling Celia. Sandali. Muling tumingin sa tiket. Muling nakinig sa radyo. Pagkatapos ay napatingin kay Tomas. Punong-puno ng gulat ang mukha. Tomas, halos pabulong niyang sabi. Sa'yo ito. Parang kumalat ang katahimikan sa paligid. Ha? Sabat ng isang tambay. Kaninong tiket? Doon lamang napansin ng iba ang nangyayari. Maya-maya ay nagkagulo ang mga tao. Si Tomas daw. Hindi pwede. Totoo ba yan? Napatayo si Tomas, tila hindi pa rin makapaniwala. Sigurado po ba? Mahina niyang tanong. Mahigpit na tumango si Aling Celia. Anak, jackpot winner ka. Parang may dumagundong sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi siya tumalon. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumawa. Tahimik lamang siyang napaupo sa bangko sa gilid ng tindahan, hawak ang tiket na tila ba napakabigat. Sa kanyang isip, unti-unting pumasok ang realidad. Ang magsasakang minamaliit. Ang laging pinagkakaitan. Ang halos mawalan ng lupang sinasaka. Siya ngayon ang nag-iisang nanalo sa napakalaking jackpot.
at sa baryong matagal nang sanay na balewalain siya. Ngayong gabi, si Tomas na ang sentro ng usapan ng lahat. Hindi nakatulog si Tomas ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang tiket na nakapatong sa lumang mesa sa loob ng kanyang kubo. Kahit ilang beses niyang kurutin ang sarili, hindi pa rin nawawala ang pakiramdam na baka panaginip lang ang lahat. Tahimik ang paligid, ngunit sa isip niya ay parang may bagyong umiikot. Nanalo siya. Hindi maliit na halaga, kundi halagang kayang magbago ng buong buhay. Napaupo siya sa papag at napahawak sa ulo. Sa dami ng taon na tiniis niya ang hirap, ang pangmamaliit at ang pang-aapi, hindi niya inakalang darating ang ganitong araw. Ngunit kasabay ng tuwa ay may kakaibang kaba sa dibdib niya. Alam niyang kapag kumalat ang balita, magbabago ang tingin ng mga tao sa kanya. Kinabukasan, maaga pa lamang ay may kumakatok na sa kanyang kubo. Nagulat si Tomas. Bihira siyang bisitahin ng ganito kaaga. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang kanyang pinsang si Edgar at ang tiyuhing si Berto. Nakangiti. Isang ngiting hindi niya madalas makita noon. "Oh, Tomas," masiglang bati ni Edgar. "Narinig namin ang balita kagabi." Tahimik na nakatayo si Tomas. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lumapit si Choberto at biglang tumapik sa balikat niya. Parang wala nang nangyari sa mga nakaraang taon. "Pamangkin," malambing ang boses nito. "Buti naman at sinuwerte ka. Dugo pa rin kita." Parang may kumurot sa dibdib ni Tomas. Dati, halos hindi siya papasukin sa bahay ng mga ito. Ngayon, parang biglang nag-ibang hangin. "Salamat po," maikli niyang sagot. Nagkatinginan ang mag-ama, saka pumasok sa kubo kahit hindi inaanyayahan. Napansin agad ni Tomas ang pagbabago sa tono ng usapan. "Tomas," umpisa ni Edgar habang nakaupo sa bangko. "Alam mo, pamilya pa rin tayo. Kung may plano kang negosyo, pwede kitang tulungan." Tumango naman si Choberto. "Oh, marami kaming kakilala. Para hindi masayang ang pera mo." Tahimik na nakinig si Tomas. Hindi siya sumagot agad. Sa loob ng maraming taon, kabisado na niya ang tono ng mga taong may kailangan. At ngayon, malinaw na malinaw iyon. Maingat niyang hinawakan ang tiket na nasa bulsa. "Pag-iisipan ko po," mahinahon niyang sabi. Bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Edgar, pero mabilis din itong ngumiti muli. "Siyempre naman, nandito lang kami para sa'yo." Ilang minuto pa silang nag-usap ng kung ano-ano bago tuluyang umalis ang dalawa. Nang maisara ni Tomas ang pinto, saka lamang siya napabuntong hininga ng malalim. Ngayon pa lang, nararamdaman na niya ang bigat ng bagong buhay na paparating. Pagsapit ng tanghali, dumating naman si Mang Doro sa kubo, ang katiwala ni Don Ricardo. Hindi na ito kasing tikas ng dati. May bahid ng paggalang ang boses nito ngayon. "Tomas," sabi niya, "ipinapatawag ka ng Don. Kailan ka raw pwedeng dumaan sa hasyenda?" Sandaling natahimik si Tomas. Noon, siya ang laging pinaghihintay. Ngayon, siya na ang ipinapatawag. "Bukas po ng umaga," sagot niya. Tumango si Mang Doro at umalis. Matagal na nakatayo si Tomas sa pintuan ng kanyang kubo. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang may nagbabago na sa ihip ng hangin sa San Roque. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, malinaw ang isang bagay. Hindi niya hahayaang baguhin ng pera ang pagkatao niya. At kung dumating man ang araw na siya ang magkakaroon ng kapangyarihan, sisiguraduhin niyang hindi niya gagawin sa kapwa magsasaka ang mga naranasan niyang hirap at pangmamaliit. Kinabukasan, maaga pa lamang ay handa na si Tomas. Hindi siya nagsuot ng mamahaling damit. Wala naman talaga siyang ganoon. Ang tanging sinuot niya ay ang pinakamalinis niyang polo at maayos na kupasing pantalon. Pinagpag niya ang lumang sombrero
bago ito isinuot. Tahimik siyang naglakad patungo sa hasyenda ni Don Ricardo. Sa bawat hakbang, sariwa sa alaala niya ang mga panahong nakayuko siyang pumapasok doon. Bilang isang simpleng upahang magsasaka na laging kinakabahan. Ngunit ngayon, may kakaibang bigat ang hangin. Pagdating niya sa malaking tarangkahan, agad siyang pinapasok ng gwardiya, isang bagay na hindi dati nangyayari. "Doon ka na lang po dumiretso, Mang Tomas." Magalang na sabi nito. Bahagyang tumango si Tomas. Sa loob ng malawak na bakuran, napansin niyang tila mas maayos ang pagtanggap sa kanya. May mga manggagawang napapalingon, may ilan pang bumabati. Hindi siya sanay. Pagdating sa malaking bahay ng hasyendero, sinalubong siya ni Mang Doro. Naghihintay ang Don sa loob. Sabi nito, mas mahinahon kaysa dati. Dahan-dahang pumasok si Tomas. Nadatnan niya si Don Ricardo na nakaupo sa malaking silya. May hawak na tasa ng kape. Nang makita siya, bahagyang ngumiti ang matanda. Isang ngiting ngayon lang nasilayan ni Tomas. "Ah, Tomas," sabi ng hasyendero. "Umupo ka." Maingat na umupo ang magsasaka sa harap nito. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos ay nagsalita ang Don. "Narinig ko ang tungkol sa pagkapanalo mo." "Pinalad lang po," simpleng sagot ni Tomas. Pinagmasdan siya ng matanda, tila sinusukat. "Malaking halaga ang napunta sa'yo," dugtong nito. "Hindi biro ang ganyang pera." Tumango si Tomas. Alam niya yon. Sumandal si Don Ricardo sa silya. "Alam mo, Tomas, mas malambot ang tono nito kaysa dati. Kung gugustuhin mo, pwede kitang tulungan magpalago ng pera mo. Marami akong koneksyon. Maraming oportunidad." Tahimik lang si Tomas. Parang pamilyar ang naririnig niya, katulad ng sinabi ng kanyang mga kamag-anak kahapon. Nagpatuloy ang hasyendero. "Sa totoo lang," sabi nito, "may ilang lupa sa gilid ng hasyenda na pwede mong bilhin. Magandang puhunan iyon." Doon bahagyang nagangat ng tingin si Tomas. Sa unang pagkakataon, diretso niyang sinalubong ang mga mata ng hasyendero. Hindi bastos, hindi palaban, pero matatag. "Salamat po sa alok, Don Ricardo," mahinahon niyang sabi. "Pero gusto ko pong pag-isipan munang mabuti ang lahat." Bahagyang natigilan ang matanda. Marahil ay hindi ito sanay na hindi agad nasusunod. Ngunit mabilis din itong ngumiti. "Siyempre, magandang mag-ingat." Tumayo na si Tomas. "Kung wala na po kayong ibang utos, Don, magpapaalam na po ako." Tumango ang hasyendero. "Bukas ang pinto ko sa iyo, Tomas." Paglabas niya ng malaking bahay, napansin ni Tomas na tila mas magaan ang pakiramdam ng kanyang dibdib. Hindi dahil yumaman siya, kundi dahil sa unang pagkakataon. Hindi na siya ang lalaking nakayuko sa harap ng mga taong minamaliit siya. Pag-uwi niya sa baryo, sinalubong siya ng ilang kapwa magsasaka. May halong hiya at pag-asa ang mga mukha ng mga ito. "Pare Tomas," mahina ang sabi ng isa. "Totoo ba talaga? Nanalo ka?" Ngumiti si Tomas, ang parehong payak ng ngiti na matagal nang kilala ng baryo. "Oo," sabi niya. Sandaling nagkatinginan ang mga magsasaka. Pagkatapos ay may nagsalita muli, halos pabulong. "Pare, sana huwag mo kaming kalimutan." Parang may kung anong tumama sa puso ni Tomas. Tiningnan niya ang kanilang mga kamay. Magaspang, bitak-bitak, kapareho ng kanya. At sa sandaling iyon, may unti-unting nabubuong pasya sa kanyang isip. Isang pasyang hindi tungkol sa sarili lang, kundi para sa mga taong matagal ding tahimik na lumalaban sa gitna ng bukiri ng San Roque. Gabing-gabi na nang muling umupo si Tomas sa harap ng kanyang kubo. Tahimik ang baryo. Tanging huni ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin sa palayan ang maririnig. Ngunit sa isip ni Tomas, napakaraming bagay ang gumugulo. Sa harap niya ay nakalatag ang ilang papel na ibinigay ng tagaloto sa bayan.
Mga paalala kung paano kukunin ang premyo, saan pupunta, at ano ang mga dapat gawin. Paulit-ulit niya itong binasa kahit hirap siyang intindihin ang ibang bahagi. Hindi siya sanay sa ganitong mga dokumento, pero determinado siyang matuto. Kinabukasan, maaga siyang bumiyahe papuntang lungsod upang asikasuhin ang pag-claim ng kanyang napanalunan. Mag-isa lamang siya, walang kamag-anak, walang kaibigan. Mas kampante siyang ganon. Mahaba ang proseso, maraming pirma, maraming tanong, maraming beses siyang kinabahan na baka may magkamali. Ngunit sa huli, malinaw na sa kanya ang lahat. Ang perang dati tila imposible sa kanyang buhay ay ngayon ay nakala na sa kanyang pangalan. Pagbalik niya sa San Roque kinahapunan, mas lalo niyang naramdaman ang pagbabago sa pakikitungo ng mga tao. May mga bumabati, may mga biglang nangangamusta, may mga dati hindi siya pinapansin, ngayon nakangiti. Ngunit sa kabila nito, may mga mukhang hindi rin niya maiwasang mapansin, mga matang nagmamasid, nagkakalkula, nag-aabang. Kaya pagdating sa kubo, agad siyang naupo at nag-isip ng mabuti. Hindi niya pwedeng pabayaan lang ang pera. Hindi rin niya gustong magwaldas. At higit sa lahat, ayaw niyang mangyari sa kanya ang madalas niyang marinig na kwento. Ang mga tao yumaman bigla pero bumagsak din. Napatingin siya sa malawak na bukirin sa harap ng kanyang kubo. Doon siya lumaki. Doon siya naghirap. At doon niya nakita ang parehong paghihirap ng kapwa niya magsasaka. Unti-unting luminaw sa isip niya ang gusto niyang gawin. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. May binili si Tomas na maliit na lupang bakante sa gilid ng barangay. Hindi ito bahagi ng hacienda ni Don Ricardo. Sariling pera niya ang ginamit. Nagtaka ang mga tao. Akala ko magpapagawa siya agad ng malaking bahay. Baka magnenegosyo sa bayan. Bakit lupa pa ang inuna? Tahimik lang si Tomas habang pinagmamasdan ang lupang nabili niya. Kasama niya ang ilang kapwa magsasaka na dati niyang nakakasama sa bukid. "Pare Tomas," tanong ni Mang Lito, "ano bang plano mo dito?" Huminga ng malalim si Tomas bago sumagot. "Magpapatayo tayo ng bodega ng palay." Napatitig ang mga kasama niya. Nagpatuloy siya. "Alam niyo naman kung paano tayo binabarat tuwing anihan. Dahil wala tayong mapagimbakan, napipilitan tayong ibenta agad ng mura. Unti-unting nagkakaintindihan ang mga mukha sa paligid. Kung may sarili tayong bodega," dugtong ni Tomas, "hindi na tayo basta-basta matatakot sa presyuhan." Matagal na katahimikan ang bumalot sa grupo. Pagkatapos, si Mang Lito ang unang napangiti. "Pare, seryoso ka ba dito?" Tumango si Tomas. "Para sa ating lahat ito." May kung anong kumirot sa hangin, isang halo ng pag-asa at hindi makapaniwalang tuwa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may magsasakang hindi lang nag-isip para sa sarili. At sa gitna ng mainit na sikat ng araw sa San Roque, unti-unting nagsisimula ang pagbabagong matagal nang hinihintay ng mga tahimik na nagbubungkal ng lupa. Hindi nagtagal ay nagsimula ang konstruksyon sa lupang binili ni Tomas. Araw-araw, may mga karpintero at mason na dumarating. Ngunit higit na kapansin-pansin ang presensya ng mga kapwa magsasaka na kusang tumutulong. Nagbubuhat ng hollow blocks, naghahalo ng semento at naglilinis ng paligid. Hindi sila inuutusan, hindi rin sila pinipilit. Sila mismo ang lumalapit. Sa baryo ng San Roque, bihira ang ganitong tanawin. Mga magsasakang nagtutulungan hindi dahil sa utos ng hasyendero, kundi dahil may isang taong unang nagpakita ng malasakit. Isang umaga, habang pinagmamasdan ni Tomas ang ginagawang bodega, lumapit sa kanya si Mang Lito. "Pare," sabi nito, "ibang klase ang ginagawa mo. Matagal na naming pangarap to." Ngumiti lamang si Tomas. "Hindi lang ako ang nahirapan dito sa baryo," sagot niya. "Panahon na siguro para may magbago." Ngunit hindi lahat ay natutuwa.
Sa loob ng malaking bahay ng hacienda, tahimik na nakaupo si Don Ricardo habang kausap si Mang Doro. "Narinig niyo na po ba, Don?" sabi ng katiwala. Halos kalahati ng magsasaka sa baryo doon na tumatambay sa lupa ni Tomas. Mabagal na inilapag ng hasyendero ang tasa ng kape. "Ganoon ba?" Malamig niyang tugon. May ilang segundong katahimikan. "Hindi ko akalaing ganyan ang iisipin ng batang iyon," dugtong niya. Nagkatinginan sila ni Mang Doro. "Patuloy niyo lang pong bantayan," sabi ng katiwala. Mukhang seryoso siya. Hindi sumagot si Don Ricardo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa malayo, parang may malalim na iniisip. Samantala, sa baryo, unti-unti nang nahuhubog ang bodega. Lumipas ang ilang linggo ng walang tigil na trabaho. At sa wakas, dumating ang araw na natapos ito. Hindi ito marangya. Hindi ito enggrande. Pero matibay. Malinis. At higit sa lahat, sariling pag-aari ng mga magsasaka. Nagtipon ang mga tao sa harap ng bodega isang hapon. May simpleng salo-salo, pansit, tinapay, at malamig na tubig. Walang banda, walang engranding programa. Simple lang. Tulad ng taong nagsimula nito. Pinilit ng mga magsasaka si Tomas na magsalita. Medyo nailang siya sa dami ng nakatingin, pero humakbang pa rin siya sa harap. "Totoo lang," panimulaan niya. "Hindi ko ito ginawa para sumikat." Tahimik ang lahat. "Ginawa ko ito dahil alam ko ang pakiramdam ng binabarat. Alam ko ang pakiramdam ng walang pagpipilian. May ilang tumango. May ilan ding napayuko." Nagpatuloy si Tomas. "Kung may nagbago man sa buhay ko, ayoko yung ako lang ang makikinabang." Naging mas tahimik ang paligid. "Simula ngayon," dugtong niya, "hindi na kailangang ibenta agad ang ani natin ng palugi. May sarili na tayong mapaglalagyan." Sa likuran, may ilang magsasakang palihim na nagpahid ng mata. Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa matagal na panahong walang nagsalita para sa kanila. Habang palubog ang araw, nakatayo si Tomas sa gilid ng bodega, pinagmamasdan ang masasayang muka ng kanyang mga kabaryo. Ngunit sa di kalayuan, may isang sasakyang itim na sandaling huminto sa kalsada. Sa loob nito, tahimik na nakamasid si Don Ricardo. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Sandali lamang iyon. Pagkatapos ay umandar muli ang sasakyan at tuluyang nawala sa alikabok ng daan. At kahit hindi pa alam ni Tomas, ang kanyang tahimik na pagtulong sa kapwa magsasaka ay unti-unti nang gumagalaw sa balanse ng kapangyarihan sa San Roque. Ilang araw matapos ang simpleng pagbubukas ng bodega, mas naging kapansin-pansin ang pagbabago sa San Roque. Ang mga magsasakang dati nag-uunahan, ibenta ang kanilang ani sa mababang presyo ay ngayon ay mas kampante na. Isa-isa nilang dinadala ang kanilang mga sako ng palay sa bagong bodega ni Tomas. Maayos ang talaan, malinaw ang usapan, at walang pananakot. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may pagpipilian na sila. Isang umaga, habang inaayos ni Tomas ang listahan ng mga nagpasok ng palay, dumating si Mang Lito na may halong kaba ang muka. "Pare Tomas," mahina nitong sabi, "may balita ako." Nagangat ng tingin si Tomas. "Ano yon?" Luminga muna si Mang Lito bago nagsalita. "May mga katiwala raw ng hasyenda na umiikot. Kinakausap ang ibang magsasaka. Pinapaalalahanan." Bahagyang kumunot ang noo ni Tomas. "Pinapaalalahanan tungkol saan?" Napabuntong hininga si Mang Lito. Na baka raw magkaproblema ang kontrata nila kung lilipat sila ng bentahan. Natahimik si Tomas. Hindi na bago sa kanya ang ganitong galaw. Tahimik niyang isinara ang ledger. "Salamat sa pagsabi," mahinahon niyang tugon. Kinahapunan, dumating nga ang 2 tauhan ng hacienda sa baryo. Hindi sila lantaran, pero halata ang pakay. May kinakausap sa gilid. May binubulungan. May pinapangakuan.
Unti-unting kumalat ang kaba sa ilang magsasaka. Habang pinagmamasdan ito ni Tomas mula sa may bodega, may mabigat na desisyong nabubuo sa loob niya. Hindi sapat ang bodega. Kung talagang gusto niyang tumulong, kailangan niyang mas palakasin ang loob ng mga kasama niya. Kinagabihan, nagpaanyaya si Tomas ng pulong sa ilalim ng lumang punong mangga sa gitna ng baryo. Isa-isang dumating ang mga magsasaka. May kaba, may pagdududa, may pag-asa. Tahimik na tumayo si Tomas sa harap nila. "Alam kong may umiikot na balita," panimula niya. Nagkatinginan ang mga tao. "Hindi ko kayo pipilitin," dugtong niya. "Kung saan kayo komportable, doon kayo." Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, mas matatag ang boses. "Pero gusto ko lang ipaalala, ang bodega na yon ay para sa atin. Walang pananakot, walang sapilitan, walang patong na hindi malinaw. May ilang ulo ang tumango. Kung matatakot tayo ngayon," dagdag niya, "habang buhay na tayong matatakot." Tahimik ang gabi, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Maya-maya, si Mang Lito ang unang nagsalita. "Pare Tomas, kasama mo kami." Sunod-sunod ang pagsangayon. "Kasama mo kami. Hinding-hindi na kami babalik sa dati." Unti-unti napuno ng determinasyon ng hangin. Sa gilid ng liwanag ng lampara, bahagyang yumuko si Tomas, hindi sa pagod, kundi sa pasasalamat. Ngunit sa kabilang dulo ng San Roque, sa loob ng malaking bahay ng hasyenda, mabigat ang katahimikan. Nakatayo si Mang Doro sa harap ni Don Ricardo. "Don," sabi niya, "mukhang hindi na sila basta-basta uurong." Matagal na hindi nagsalita ang matandang hasyendero. Nakatitig lamang siya sa madilim na bintana. Pagkatapos ay marahang nagsalita. "Kung ganoon, kailangan nating pag-isipang mabuti ang susunod na hakbang." Hindi galit ang tono, hindi rin malakas, pero malamig. At sa gabing iyon, habang tahimik na natutulog ang karamihan sa San Roque, dalawang magkaibang panig ang unti-unting naghahanda. Ang isa para magpatuloy sa pagtulong, at ang isa para pigilan ang pagbabagong nagsisimula pa lamang. Lumipas ang mga linggo, at ang dating tahimik na baryo ng San Roque ay unti-unting nagbago ang takbo. Sa bodega ni Tomas, mas dumarami ang sako ng palay na naitatala araw-araw. Ang mga magsasakang dati halos walang lakas ng loob ay ngayon ay mas matatag na ang tindig. Hindi man sila mayaman, may kaunting kapanatagan na sa kanilang mga mukha. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng pag-asa ay ang pagbigat ng hangin sa paligid. Isang umaga, habang abala si Tomas sa pag-iinspeksyon ng bodega, napansin niyang may kakaibang katahimikan sa mga tao. May mga pabulong na usapan. May mga matang nag-aalala. Lumapit si Mang Lito, bitbit ang isang sulat. "Pare Tomas, may iniabot ang barangay kagabi." Tinanggap iyon ni Tomas at dahan-dahang binasa. Paanyaya ito sa isang pagpupulong sa munisipyo, kasama ang mga may-ari ng lupa, mga kinatawan ng magsasaka, at si Don Ricardo. Tahimik niyang tiniklop ang papel. Alam niya darating din ang araw na ito. Dumating ang araw ng pagpupulong. Sa munisipyo ng San Roque, halos puno ang maliit na bulwagan. May mga magsasakang tahimik na nakaupo sa likuran. May ilang opisyal ng barangay, at sa harap, nakaupo si Don Ricardo. Maayos ang bihis at kalmado ang muka. Pagpasok ni Tomas, maraming napalingon. Hindi na siya ang dating lalaking halos hindi mapansin. Tahimik siyang umupo sa itinalagang upuan para sa kinatawan ng mga magsasaka. Nagsimula ang pagpupulong sa formal na paraan. May mga ulat, may mga paunang salita. Hanggang sa dumating ang puntong binuksan ang usapin tungkol sa pagbili at imbakan ng palay sa baryo. Tumayo si Don Ricardo. "Hindi ko kinukwestiyon ang hangarin ni Tomas,"
Mahinahon niyang sabi. Pero kailangan din nating tiyakin na hindi masisira ang matagal ng sistema ng produksyon sa San Roque. May ilang nagkatinginan. Nagpatuloy ang hasyendero. Kung magkakaroon ng hindi kontroladong imbakan at bentahan, maaaring maapektuhan ang daloy ng ani at presyo sa merkado. Tahimik ang lahat. Ramdam ang bigat ng kanyang impluensya. Ilang sandali ang lumipas bago tumayo si Tomas. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi siya nagmadali. Don Ricardo, mahinahon niyang panimula. Wala po akong balak sirain ang sistema. Nakatitig ang lahat sa kanya. Ang gusto ko lang po, dugtong niya, ay magkaroon ng patas na pagpipilian ang maliliit na magsasaka. May ilang magsasakang napayuko, tila tinamaan. Nagpatuloy si Tomas. Kung maayos ang presyo at malinaw ang usapan, wala pong problema. Pero kung ang magsasaka ay laging gipit dahil wala siyang mapag-imbakan. Sandali siyang huminto. Hindi po iyon patas. Tahimik ang buong bulwagan. Maging si Don Ricardo ay hindi agad nagsalita. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may magsasakang tumayo sa harap ng kapangyarihan. Hindi para makipag-away, kundi para magsalita ng totoo. Pagkatapos ng pagpupulong, isa-isang lumabas ang mga tao. Walang sigawan, walang iskandalo, pero malinaw sa lahat. May nagbago na sa San Roque. Habang naglalakad pa uwi si Tomas sa dapit hapon, nilapitan siya ni Mang Lito. "Pare," sabi nito, may ngiti sa labi. "Iba ka na talaga." Bahagyang umiling si Tomas. "Hindi," sagot niya. "Ganito na ako noon pa." Tumingin siya sa malawak na bukirin na unti-unting nilalamon ng papalubog na araw. Marami pang darating na pagsubok. Alam niya iyon. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. At sa baryong minsang tumingin sa kanya bilang isang hamak na magsasaka, si Tomas ay unti-unti nang nagiging ilaw ng pag-asa. Hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil pinili niyang manatiling tao sa gitna ng biglang pagangat ng kapalaran. Mula nang matapos ang pagpupulong sa munisipyo, lalong naging maingat si Tomas sa bawat hakbang. Hindi niya ipinagmalaki ang kanyang paninindigan. Kinabukasan, tulad ng nakasanayan, maaga pa rin siyang bumangon at dumiretso sa bodega upang tingnan ang mga bagong dating na ani. Para sa kanya, ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa mga salita sa pulong, kundi sa araw-araw na gawa. Ngunit kapansin-pansin ang mas mabigat na hangin sa San Roque. May ilang magsasakang nag-aatubiling lumapit. May mga bulong-bulungan na umabot sa kanyang pandinig. May mga nagsasabing baka raw maghigpit ang hasyenda. May nag-aalala na baka mawalan ng kontrata. Hindi niya sila masisi. Isang hapon, habang nagbibilang siya ng mga sako sa loob ng bodega, may isang matandang magsasaka ang dahan-dahang lumapit. Si Mang Isko yon, isa sa pinakamatagal nang nagbubungkal sa hasyenda. "Anak," mahina nitong sabi, "may itatanong sana ako." Huminto si Tomas at lumapit. "Ano po yon, Mang Isko?" Napakamot sa ulo ang matanda. "Kung sakaling, sabihin ko lang, kung sakaling gipitin kami ng hasyenda, may maaasahan ba kami dito sa bodega mo?" Diretsong tumingin si Tomas sa kanya. "Hindi ko po kayang palitan ng hasyenda," tapat niyang sagot. "Pero hanggat kaya ko, hindi ko pababayaan ang mga magsasakang gusto ng patas na bentahan." Matagal na tumitig si Mang Isko sa kanya. Pagkatapos ay marahang tumango. "Salamat anak," sabi nito. At sa simpleng sagot na iyon, may ilan pang magsasakang nakarinig at unti-unting lumapit. Samantala, sa malaking bahay ng hasyenda, hindi nakaligtas sa pansin ni Don Ricardo ang patuloy na paglipat ng ani sa bodega ni Tomas. Tahimik siyang nakaupo sa beranda habang nag-uulat si Mang Doro. "Don," sabi ng katiwala, "hindi man lahat pero dumarami ang nag-iimbak doon.
Hindi agad nagsalita ang hasyendero. Sa halip, marahan niyang ibinaba ang tasa ng kape. "Gaano karami?" tanong niya. "Hindi pa kritikal," sagot ni Mang Doro. "Pero kung magpapatuloy ang ganito, hindi na nito tinapos ang pangungusap." Matagal na nag-isip si Don Ricardo. Pagkatapos ay marahan siyang tumayo. "Huwag muna tayong gagalaw," sabi niya. Nagulat si Mang Doro. "Don? Mas gusto kong makita kung hanggang saan naaabot ang batang iyon." Dugtong ng matanda. Malamig ang tinig, ngunit hindi galit. May kung anong kalkulasyon sa kanyang mga mata. Sa baryo, hindi alam ni Tomas ang eksaktong iniisip ng hasyendero, pero ramdam niya na hindi pa tapos ang lahat. Kaya isang umaga, tinipon niya ang ilang magsasaka sa bodega. Hindi ito engrandeng pulong. Bilog lamang sila na nakaupo sa mga sako ng palay. "Mga kasama," panimula niya. "Habang lumalaki ang iniimbak natin, kailangan din nating maging mas maayos." Naglabas siya ng ilang papel. "Nagpatulong ako sa kooperatiba sa bayan. Tutulungan nila tayong magparehistro bilang samahan." Nagkatinginan ang mga magsasaka. "Samahan?" ulit ni Mang Lito. Tumango si Tomas. "Kung sama-sama tayo, mas malinaw ang usapan, mas protektado tayo, at mas may boses tayo sa presyo." Unti-unting lumiwanag ang mga muka sa paligid. Hindi lang pala bodega ang plano niya. Mas malaki pa. Sa gilid ng umaga sa San Roque, habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng palayan, unti-unting nahuhubog ang isang samahan ng mga magsasaka, pinangunahan ng lalaking minsang minamaliit ng lahat. At sa pagkakataong ito, ang pagbabago ay hindi na basta pansamantala. Nagsisimula na itong magugat. Unti-unting umusad ang plano ni Tomas. Sa tulong ng kooperatiba mula sa bayan, nagsimula ang pag-aayos ng mga papeles para sa formal na samahan ng mga magsasaka sa San Roque. Hindi ito naging madali. Maraming kailangang pirmahan, maraming kailangang ipaliwanag, at maraming beses na kinailangan ni Tomas na bumiyahe papunta sa munisipyo. Pero hindi siya umatras. Sa bawat pagod na nararamdaman niya, naaalala niya ang mga taong dati tahimik na nagtitiis sa mababang presyo ng ani. Isang umaga, habang nakapila ang ilang magsasaka para sa pagpapatala sa samahan, napansin ni Tomas ang isang pamilyar na mukha sa gilid ng bodega. Si Edgar. Tahimik itong nakatayo, tila nagmamasid. Lumapit si Tomas. "Pinsan," bati niya ng mahinahon. Bahagyang nailang si Edgar bago nagsalita. "Balita ako. Lumalaki na ang samahan ninyo." Walang yabang sa tinig ni Tomas. "Sinusubukan lang naming ayusin ang sistema." Sandaling natahimik si Edgar. Ibang-iba ang tono nito kaysa dati. Wala ang panunuya. Kung sakali, alanganin nitong sabi, "May puwang pa ba ako dyan?" Hindi agad sumagot si Tomas. Naalala niya ang mga taon ng pangmamaliit. Ang mga pagkakataong halos hindi siya papasukin sa bahay ng mga ito. Ang mga salitang binitiwan noon. Pero naalala rin niya kung bakit niya sinimulan ang lahat. Hindi para gumanti, kundi para magbago ang takbo. Maingat siyang tumango. Kung magsasaka ka rin at handang sumunod sa patakaran ng samahan, sabi niya, bukas ang pinto. Bahagyang napayuko si Edgar. Salamat. Mahina nitong tugon. At sa simpleng tagpong iyon, may maliit na piraso ng lumang sugat sa baryo ang nagsimulang maghilom. Lumipas ang ilang linggo. Opisyal nang nairehistro ang samahan ng mga magsasaka ng San Roque. May malinaw na talaan. May iskediul ng imbakan. May kasunduan sa patas na bentahan. Hindi pa ito perpekto. Marami pang kailangang ayusin. Pero malinaw ang direksyon. Isang hapon, habang abala si Tomas sa pag-aayos ng bagong delivery ng sako, dumating si Mang Doro. Hindi ito nakasimangot tulad ng dati. Pinapatawag ka ng Don, sabi nito.
Bahagyang kumabog ang dibdib ni Tomas. Ngayon din po ba? Tumango ang katiwala. Pagdating niya sa hacienda, iba ang pakiramdam. Tahimik. Malamig. Pagpasok niya sa malaking bahay, nadatnan niya si Don Ricardo na nakatayo sa may bintana, nakatanaw sa malawak na bukirin. Hindi agad ito lumingon. Marami ka nang nagawa sa maikling panahon, Tomas, sabi ng hasyendero. Magalang na tumayo si Tomas. Sinusubukan ko lang pong tumulong. Dahan-dahang humarap ang matanda. Hindi galit ang mukha nito, pero mabigat. Alam mo, dugtong ni Don Ricardo, maraming nagsasabing binabago mo raw ang takbo ng San Roque. Tahimik lang si Tomas. Nagpatuloy ang hasyendero. Ang tanong ko sa iyo, bahagyang huminto ang matanda. Hanggang saan mo balak dalhin ang pagbabagong yan? Sa unang pagkakataon, hindi nag-atubili si Tomas. Diretso siyang tumingin sa matandang hasyendero. Hanggang sa maging patas para sa maliliit na magsasaka doon. Naging napakatahimik ng silid. Walang nagtaas ng boses. Walang nagbanta. Pero sa sandaling iyon, malinaw. Ang dating api ay ganap nang nakatayo sa sarili niyang mga paa. At sa San Roque, ang laban para sa patas na kabuhayan ay hindi na kayang ibalik sa dati. Matagal na walang nagsalita sa loob ng malaking bahay ng hacienda. Nakatitig lamang si Don Ricardo kay Tomas. Tila sinusukat ang lalim ng kanyang mga sinabi. Samantala si Tomas ay nanatiling tuwid ang tindig. Hindi mayabang, ngunit hindi na rin ang dating lalaking madaling matinag. Sa wakas, marahang napabuntong hininga ang matandang hasyendero. Matapang ka, sabi niya. Hindi malinaw kung papuri o babala. Magalang na yumuko ng bahagya si Tomas. Wala po akong balak makipag-away doon. Gusto ko lang pong maging maayos ang kabuhayan ng mga magsasaka. Naglakad si Don Ricardo pabalik sa kanyang silya at naupo. Alam mo, dugtong niya, ilang dekada ko nang pinapatakbo ang haciendang ito. Hindi madaling panatilihing buo ang sistema. Tahimik na nakinig si Tomas. Kapag nagulo ang daloy ng ani, patuloy ng matanda, hindi lang ako ang maapektuhan, pati ang buong bayan. Dahan-dahang tumango si Tomas. Nauunawaan ko po iyon, sagot niya. Kaya nga po malinaw ang patakaran sa samahan. Hindi po namin hinaharang ang sinuman. Binibigyan lang po namin ng alternatibo ang maliliit na magsasaka. Sandaling nag-isip si Don Ricardo. Hindi ito agad sumagot. Sa halip, tumingin ito sa malayo, sa malawak na bukirin na parehong bumuhay sa kanilang dalawa sa magkaibang paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita ang matanda. Sabihin na nating, hinahayaan kitang ituloy ang ginagawa mo. Bahagyang kumabog ang dibdib ni Tomas, pero nanatili siyang kalmado. Pero, dugtong ng hasyendero, siguraduhin mong hindi mauuwi sa kaguluhan ng baryo. Hindi po, agad na sagot ni Tomas. Hanggat kaya ko, maayos po ang lahat. Matagal na pinagmasdan ni Don Ricardo ang kanyang muka. Parang naghahanap ng anumang bakas ng panlilinlang. Wala siyang nakita. Sa huli, marahan itong tumango. Makakaalis ka na. Paglabas ni Tomas sa hacienda, malalim ang kanyang paghinga. Hindi iyon tahasang tagumpay, pero hindi rin iyon pagkatalo. Sa ngayon, may puwang pa para sa pagbabago. Lumipas ang mga buwan. Mas naging organisado ang samahan ng mga magsasaka sa San Roque. Nadagdagan ang miyembro. Mas maayos ang imbakan. Nakapagbenta sila ng palay sa mas magandang presyo sa bayan. Hindi man biglang yumaman ng mga magsasaka, ramdam ang unti-unting paggaan ng buhay. May mga batang nakabalik sa paaralan. May mga bahay na napaayos ang bubong. May mga utang na unti-unting nababayaran. At sa gitna ng lahat ng yon, nanatiling simple ang pamumuhay ni Tomas. Hindi siya nagpatayo ng malaking mansyon. Hindi siya nagbago ng asal. Tuwing umaga, makikita pa rin siyang naglalakad sa pilapil.
nakikipag-usap sa kapwa magsasaka at tumutulong sa bodega. Isang dapit hapon, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo, lumapit si Mang Isko. "Anak," sabi ng matanda, may ngiti sa labi. "Malayo na ang narating ng baryo natin." Tumingin si Tomas sa malawak na palayan na gininto ang tinatamaan ng papalubog na araw. "Malayo pa po," mahina niyang sagot. Ngumiti si Mang Isko. Pero nagsimula na. Tahimik na tumango si Tomas. Dahil alam niyang totoo iyon. Ang magsasakang minsang minamaliit at inaapi ay hindi lamang yumaman sa pera. Natuto siyang gamitin ang biyaya para magtayo ng pag-asa. At sa San Roque, ang pagbabago ay hindi na isang pangarap lamang. Isa na itong realidad na unti-unting inaani ng buong baryo. Dumating ang panahon ng anihan na may kakaibang sigla sa San Roque. Sa mga nakaraang taon, ang ganitong panahon ay laging may kasamang kaba. Mababang presyo, madali ang bentahan, at mga magsasakang halos walang napapala matapos ang buwan ng paghihirap. Ngunit ngayon, iba ang ihip ng hangin. Maaga pa lamang ay abala na ang bodega ni Tomas. Sunod-sunod ang dating ng mga kariton na may kargang palay. Maayos ang pila. May nagtutala, may tumitimbang, may nag-aayos ng sako. Ang dating magulong bentahan sa tabi ng kalsada ay napalitan ng sistemang malinaw at patas. Habang pinagmamasdan iyon ni Tomas, lumapit si Mang Lito na hindi maitago ang tuwa. "Pare," sabi nito, "ngayon lang ako nakaranas na hindi ako nagmamadaling ibenta ang ani ko." Napangiti si Tomas. "Karapatan natin yan. Mas mataas pa ang alok ng trader sa bayan," dugtong ni Mang Lito. "Dahil maramihan na raw tayo." Tahimik na tumango si Tomas. Iyon ang matagal niyang gustong mangyari, ang magkaroon ng lakas ang maliliit kapag nagsama-sama. Ngunit hindi pa rin tuluyang nawawala ang tensyon sa baryo. Isang tanghali, dumating ang balita na may ilang bagong patakaran ng hasyenda. Mas mahigpit na kontrata para sa mga magsasakang nananatili roon. Hindi ito lantaran laban sa samahan, ngunit malinaw ang mensahe. Habang nag-uusap ang ilang magsasaka sa lilim ng bodega, ramdam ang pag-aalala. "Pare Tomas," sabi ng isa, "baka lalo tayong gipitin." Tahimik na nakinig si Tomas bago nagsalita. "Hindi tayo lalaban sa gulo," mahinahon niyang sabi. "Mas aayusin pa natin ang sistema natin." Nagkatinginan ng mga magsasaka. "Paano?" tanong ni Mang Isko. Dahan-dahang inilabas ni Tomas ang isang folder. "Nakipag-usap ako sa bangko sa bayan," sabi niya. "May programa sila para sa maliliit na magsasaka. Mababang interes na pautang para sa binhi at pataba." Napamulagat ang ilan. "Kung may puhunan tayo," dugtong ni Tomas, "hindi na tayo kailangang umasa sa mahal na pautang sa labas." Unti-unting napalitan ng pag-asa ang kaba sa paligid. Hindi lamang pala imbakan ng plano ni Tomas. Unti-unti niyang binubuo ang buong sandigan ng mga magsasaka. Lumipas ang ilang linggo. Mas naging maayos ang takbo ng samahan. May malinaw na pondo, may simpleng opisina sa gilid ng bodega, at may mga kabataang tumutulong sa pagtatala. Isang hapon, habang papalubog ang araw, muling tumigil ang itim na sasakyan sa di kalayuan ng bodega. Nasa loob si Don Ricardo. Tahimik siyang nakamasid habang pinagmamasdan ang maayos na galaw ng mga magsasaka. Sa kanyang muka ay wala ang dating pagmamataas. Sa halip, tila may malalim na pag-iisip. Makalipas ang ilang sandali, marahan siyang nagsalita sa driver. Hindi basta-basta ang batang iyon. At sa unang pagkakataon, may bahagyang pag-amin sa kanyang tinig. Hindi ng pagkatalo, kundi ng pagkilala. Samantala, sa harap ng bodega, nakatayo si Tomas at pinagmamasdan ang masiglang baryo. Marami na ang nagbago. Marami pa ang kailangang baguhin. Pero malinaw sa kanyang puso, ang yaman na dumating sa kanya ay hindi aksidente.
Isa itong pagkakataong baguhin ang matagal ng siklo ng paghihirap. At hanggat may magsasakang nangangailangan ng patas na laban, hindi pa tapos ang kanyang laban sa San Roque. Lumipas pa ang ilang buwan at ang dating tahimik na baryo ng San Roque ay tuluyan nang nag-iba ang anyo. Hindi ito naging marangyang lugar. Wala pa ring malalaking gusali o magagarang sasakyan sa bawat kanto. Ngunit ramdam ang pagbabago sa mas maliliit na bagay. Mga bubong na hindi na tumutulo kapag umuulan, mga batang pumapasok na sa paaralan na may baong maayos, at mga magsasakang hindi na nakayuko tuwing anihan. Sa gitna ng lahat ng iyon, nanatiling abala si Tomas. Isang umaga, habang sinusuri niya ang talaan sa maliit na opisina ng samahan, dumating si Mang Lito na may dalang balita. "Pare Tomas," sabi nito, "tumaas ulit ang presyo ng palay sa bayan. Gusto ng trader na sa atin na dumiretso." Napangiti si Tomas. "Maganda yan," sagot niya. "Ibig sabihin, gumagana ang sistema natin." Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa usapan, may isang batang lalaki ang nagmamadaling dumating. "Hinihintay ka raw po sa barangay hall, Mang Tomas," hingal nitong sabi. Bahagyang nagtaka si Tomas. "May sinabi ba kung ano ang pakay?" Umiling ang bata. "May bisita raw po galing probinsya." Pagdating ni Tomas sa barangay hall, nadatnan niyang may ilang opisyal at dalawang lalaking nakaayos ang bihis na naghihintay. Nagpakilala ang mga ito bilang kinatawan mula sa tanggapan ng agrikultura ng probinsya. "Matagal na naming naririnig ang ginagawa ninyo dito sa San Roque," sabi ng isa. "Gusto sana naming pag-aralan kung paano ninyo naorganisa ang samahan." Hindi agad nagsalita si Tomas. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. "Kung makakatulong po sa ibang magsasaka, bukas po kami magbahagi." Mahinahon niyang sagot. Nagkatinginan ang mga bisita, tila natuwa sa kanyang tugon. "Maaaring maging modelo ang baryo ninyo," dugtong ng opisyal. Sa likod ng silid, tahimik na nakikinig ang ilang magsasaka, halatang proud ngunit nananatiling mapagkumbaba. Kinagabihan, habang nakaupo si Tomas sa labas ng kanyang kubo, dumating si Mang Isko at umupo sa tabi niya. Tahimik muna silang nagmasid sa palayan na tinatanglawan ng buwan. "Anak," sabi ng matanda, "noon, akala namin hanggang ganito na lang ang buhay dito." Hindi sumagot si Tomas. "Pero ngayon," dugtong ni Mang Isko, "may pag-asa ang mga apo namin." Marahang napangiti si Tomas, pero nanatiling mapagkumbaba ang kanyang anyo. "Hindi ko po ito magagawa mag-isa," sagot niya. "Kung hindi rin kayo sumama, wala ring mangyayari." Tumango ang matanda. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita si Mang Isko. "Alam mo ba, pati si Don Ricardo, iba na raw ang tono ngayon." Bahagyang napaangat ang kilay ni Tomas. "Talaga po?" "Oo," sabi ng matanda. "Hindi na raw siya ganon kahigpit. Mukhang napaisip mo rin." Tahimik na napatingin si Tomas sa malayo. Hindi niya iyon inaasahan. Hindi niya rin iyon ipinaglaban. Pero kung may kahit kaunting pagbabago sa dating matigas na sistema, sapat na iyong patunay na may saysay ang lahat ng kanyang ginawa. Sa ilalim ng tahimik na gabi sa San Roque, malinaw na ang kwento ng isang minamaliit na magsasaka ay hindi na lamang tungkol sa pagkapanalo sa loto, kundi tungkol sa kung paano niya ginamit ang biyaya upang itaas ang buong baryong minsang kasama niyang lumaban sa hirap ng buhay. Dumating ang tag-ulan sa San Roque na may kasamang malalakas na buhos ng ulan at pabugso-bugsong hangin. Sa mga nakaraang taon, ang ganitong panahon ay laging kinatatakutan ng mga magsasaka. Isang malakas na bagyo lamang ay maaaring magpabagsak sa kanilang buong ani at magbalik sa kanila sa pagkakautang. Ngunit ngayon, mas handa na ang baryo. Sa pamumuno ni Tomas at ng samahan, naipon ang sapat na pondo para sa emergency na tulong. Naipamahagi ang mas matitibay na binhi. Naayos ang mga kanal sa palayan upang hindi agad bahain ang taniman.
Isang hapon, habang malakas ang ulan sa labas, abala si Tomas sa bodega kasama ang ilang magsasaka na nag-iinspeksyon ng mga sako. "Pare Tomas," sabi ni Mang Lito, habang nakatanaw sa ulan, "kung dati to, malamang nagkakandara pa na tayo ngayon." Tumango si Tomas. "Kaya mahalaga na handa tayo palagi." Ngunit tila sinusubok ang kanilang paghahanda. Makalipas ang ilang araw, dumating ang balita mula sa Karatig Barangay. May bahagi ng palayan doon ang binaha at maraming magsasaka ang nawalan ng ani. Hindi nagatubili si Tomas. Kinabukasan, tinipon niya ang mga kasapi ng samahan sa bodega. Mga kasama, panimula niya. May mga kapwa magsasaka sa kabilang baryo na lubhang naapektuhan ng baha. Tahimik ang lahat. "Kung papayag kayo," dugtong niya, "maglalaan tayo ng bahagi ng pondo at binhi para matulungan sila." Nagkatinginan ang mga magsasaka. Hindi biro ang hinihingi niya. Ang pondo ay pinaghirapan nilang buuin. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos, si Mang Isko ang unang nagsalita. "Kung tayo ang nasa kalagayan nila, gugustuhin din nating may tumulong." Sunod-sunod ang pagtango. "Kasama kami. Magbigay tayo. Para sa kapwa magsasaka." Bahagyang yumuko si Tomas, dama ang bigat ng tiwalang ibinibigay sa kanya. Makalipas ang 2 araw, personal na pinangunahan ni Tomas ang paghahatid ng tulong sa Karatig Barangay. Hindi ito engrandeng convoy. Ilang sako ng binhi, kaunting pondo, at mga simpleng kagamitan. Ngunit sa mga magsasakang nasalanta, napakalaki na nito. Isang matandang magsasaka ang napahawak sa kamay ni Tomas. "Maraming salamat, iho," nangingilid ang luha nito. "Akala namin wala nang tutulong sa amin." Maingat nang ngumiti si Tomas. "Magkakapatid po tayong magsasaka," sagot niya. "Magdadamayan tayo." Ang balita ng kanilang pagtulong ay mabilis na kumalat. Umabot ito hindi lamang sa San Roque, kundi maging sa tanggapan ng munisipyo at sa hasyenda. Isang gabi, habang nakaupo si Don Ricardo sa kanyang veranda, tahimik siyang nakikinig sa ulat ni Mang Doro. "Sarili nilang pondo ang ginamit doon," sabi ng katiwala. "Hindi sila humingi ng kapalit." Matagal na hindi nagsalita ang hasyendero. Sa wakas, marahan siyang napabuntong hininga. "Iba talaga ang batang iyon," mahina niyang sabi. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala sa kanyang tinig ang dating lamig, kundi isang tahimik na pagkilala. Samantala, sa simpleng kubo sa gilid ng palayan, tahimik na nakahiga si Tomas habang nakikinig sa patak ng ulan sa bubong. Marami na ang nagbago. Marami pa ang kailangang gawin. Pero malinaw sa kanyang puso, ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa perang napanalunan, kundi sa dami ng buhay na unti-unting gumagaan dahil pinili niyang magbahagi kaysa mag-isa. Humupa ang malalakas na ulan at unti-unting luminaw ang kalangitan sa ibabaw ng San Roque. Kasabay ng paglabas ng araw ay ang pag-usbong ng bagong sigla sa baryo. Ang mga palayang minsang nabalot ng takot tuwing tag-ulan ay ngayon ay mas maayos ang kondisyon. Hindi man perpekto, ramdam ng mga magsasaka na mas handa na sila kaysa dati. Isang umaga, habang naglalakad si Tomas sa Pilapil, napansin niyang may mga batang naglalaro sa tabi ng bodega. Dati, bihira ang ganitong tanawin. Karamihan sa kanila ay tumutulong na agad sa bukid dahil sa hirap ng buhay. Ngayon, may oras na silang maging bata. Napangiti si Tomas, ngunit hindi siya nagtagal. Marami pa siyang kailangang asikasuhin. Sa maliit na opisina ng samahan, nagtipon ng mga lider magsasaka para sa buwanang pagpupulong. May talaan ng kita, ulat ng imbakan at plano para sa susunod na taniman. "Mas maaga tayong makakabili ng binhi ngayong season," sabi ni Mang Lito habang tinitingnan ang papeles.
Mas mura rin ang kuha natin. Tumango si Tomas. Kapag sabay-sabay ang bili, mas malakas ang tawad. Ngunit bago pa sila matapos, may kumatok sa pinto. Isang barangay tanod ang pumasok. "Pasensya na po," sabi nito. "May bisita po sa labas, si Don Ricardo." Biglang natahimik ang silid. Nagkatinginan ang mga magsasaka. Hindi ito inaasahan. Dahan-dahang tumayo si Tomas. "Papapasukin natin." Paglabas nila, nakita nila ang hasyendero na nakatayo sa harap ng bodega. Maayos ang bihis nito, ngunit wala ang dating tikas na may halong pananakot. Lumapit si Tomas. "Magandang umaga po, Don." Tumango ang matanda. "Magandang umaga, Tomas." Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos ay nagsalita si Don Ricardo. "Narinig ko ang pagtulong ninyo sa kabilang baryo." "Kaunting tulong lang po iyon," sagot ni Tomas. Pinagmasdan siya ng matanda, tila mas maingat kaysa dati. "Hindi ako naparito para pigilan ka," dugtong nito. "Sa totoo lang, napaisip ako sa mga nangyayari." Tahimik ang mga magsasaka sa likuran. Nagpatuloy ang hasyendero. "Kung mananatiling maayos ang samahan ninyo," sabi niya, "handa akong makipag-ugnayan." Bahagyang nagulat ang ilan. "Sa anong paraan po?" mahinahong tanong ni Tomas. "May ilang bahagi ng ani ng hasyenda na maaari nating ipadaan sa sistema ninyo bilang pilot arrangement," sagot ni Don Ricardo. "Para makita kung paano tayo maaaring magtulungan, hindi magbanggaan." Hindi agad nagsalita si Tomas. Ramdam niya ang bigat ng alok. Hindi ito simpleng pakikipagbati. Ito ay senyales na may nagbabago sa dating matigas na linya sa pagitan ng hasyenda at maliliit na magsasaka. Maingat siyang tumango. "Kung patas po ang kasunduan at malinaw sa lahat," sabi niya, "bukas po kami sa pag-uusap." Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Sa wakas, marahang tumango si Don Ricardo. "Mag-uusap tayo ng formal." Nang makaalis ang hasyendero, sabay-sabay na pabuntong hininga ang mga magsasaka. "Pare Tomas," bulong ni Mang Lito. Parang panaginip. Tahimik na napatingin si Tomas sa malawak na bukirin. Hindi pa ito tagumpay, pero malinaw. Ang baryong minsang pinagaharian ng takot at pangmamaliit ay unti-unti nang natututong makipag-usap sa mas pantay na paraan. At sa puso ni Tomas, alam niyang ang tunay na laban ay hindi tungkol sa pagtalon mula sa hirap patungo sa yaman, kundi sa pagtiyak na ang pag-angat ng isa ay nagiging daan para sa pag-angat ng nakararami. Hindi nagtagal matapos ang pagbisita ni Don Ricardo, naging abala ang samahan sa paghahanda para sa formal na pag-uusap. Hindi nagmadali si Tomas. Alam niyang mahalaga ang bawat detalye. Sa maliit na opisina sa gilid ng bodega, isa-isa nilang inihanda ang mga tala, presyo ng bentahan, kapasidad ng imbakan, sistema ng pagtitimbang, at malinaw na hatian. Hindi siya pumayag sa malabong usapan. Gusto niya, kung may kasunduan man, patas ito sa lahat. Isang hapon, habang nagre-repaso sila ni Mang Lito ng mga papeles, napansin ng huli ang katahimikan ni Tomas. "Pare," sabi nito, "kinakabahan ka ba?" Bahagyang ngumiti si Tomas. "Hindi naman sa kaba," sagot niya. "Mas iniisip ko lang na baka ito na ang pagkakataong tuluyan nang magbago ang sistema dito sa San Roque." Tumango si Mang Lito. "Malayo na ang narating natin. Pero kailangan pa ring maging maingat," dugtong ni Tomas. Dumating ang araw ng formal na pag-uusap. Sa bulwagan ng barangay, muling nagtipon ang mga kinatawan ng samahan at ng hasyenda. Ngunit iba ang pakiramdam ngayon. Wala ang dating tensyon na tila handang sumabog anumang oras. Sa halip, may tahimik na pag-iingat sa magkabilang panig. Naupo si Tomas sa harap kasama ang ilang lider magsasaka. Sa kabilang panig ay si Don Ricardo at ang kanyang mga tauhan. Naunang nagsalita ang hasyendero.
Gusto kong linawin, mahinahon niyang sabi, na ang layunin natin dito ay makita kung paano tayo parehong makikinabang. Tumango si Tomas. Iyan din po ang hangarin namin, sagot niya. Sinimulan nilang isa-isang talakayin ang mga detalye. Presyo, dami ng ani, schedule ng imbakan, at pananagutan ng bawat panig. Hindi naging madali ang usapan. May mga sandaling humaba ang katahimikan. May mga puntong kinailangang ulitin ang paliwanag. Pero kapansin-pansin ang isang bagay, walang nagtaas ng boses. Sa huli, matapos ang mahabang talakayan, nagkasundo sila sa isang pilot arrangement para sa susunod na anihan. Hindi pa ito pang matagalan, pero malinaw itong unang hakbang. Paglabas ng bulwagan, sinalubong si Tomas ng mga magsasaka na naghihintay sa labas. Pare, kumusta? Tanong ni Mang Isko. Bahagyang ngumiti si Tomas. Nagsimula na, sabi niya. Unti-unting lumuwag ang mga balikat ng mga nakapaligid. Sa di kalayuan, sandaling napatingin si Don Ricardo kay Tomas bago sumakay sa kanyang sasakyan. Sa pagkakataong iyon, hindi na sila magkalaban na nakaharap sa magkabilang dulo ng bukirin, kundi dalawang taong unti-unting natututong maghanap ng gitna. Kinagabihan, habang nakaupo si Tomas sa harap ng kanyang kubo, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga alitap-tap sa palayan. Mahaba pa ang daan. Marami pang pagsubok ang darating. Pero malinaw sa kanyang puso, ang bining itinanim niya noong araw na pinili niyang tumulong sa kapwa magsasaka ay nagsisimula ng tumubo. At sa San Roque, ang dating kwento ng pang-aapi ay unti-unti nang napapalitan ng kwento ng pagkakaisa at pag-angat. Dahan-dahan, ngunit totoo. Dumating ang susunod na anihan na may kakaibang pananabik sa buong San Roque. Ito ang unang pagkakataon na susubukin ang napagkasundo ang pilot arrangement sa pagitan ng samahan ng mga magsasaka at ng hacienda ni Don Ricardo. Hindi man ito malaking pagbabago sa papel, ramdam ng lahat na mahalaga ang magiging resulta nito. Maaga pa lamang ay abala na ang bodega. Mas organisado na ngayon ang galaw. May malinaw na schedule ng dating ng ani. May hiwalay na talaan para sa pilot arrangement at may mga kabataang sinanay upang tumulong sa pagtitimbang at pag-record. Habang pinagmamasdan ni Tomas ang maayos na pila ng mga kariton, lumapit si Mang Lito na halatang may halong kaba at tuwa. Pare, sabi nito, parang ibang-iba na talaga ang takbo ngayon. Tumango si Tomas. Sana tuloy-tuloy na. Hindi naging perpekto ang unang linggo. May ilang pagkaantala sa schedule. May mga magsasakang nagtanong sa bagong sistema. May mga tauhan ng hacienda na kailangang paulit-ulit na linawin ang proseso. Ngunit sa halip na magkapikunan, kapansin-pansing pinili ng magkabilang panig ang mag-usap. Isang tanghali, habang inaayos ang talaan, lumapit si Mang Doro kay Tomas. May ilang magsasaka na naguguluhan pa sa schedule. Sabi nito, mas mahinahon kaysa dati. Baka pwede nating linawin sa susunod na batch. Walang pag-aalinlangan na tumango si Tomas. Ayusin natin, sagot niya. Maikli ngunit malinaw ang palitan. At sa simpleng usapang iyon, mas lalong naging maayos ang daloy kinabukasan. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unting lumabas ang resulta. Mas maayos ang imbakan. Mas mataas ang average na bentahan. At higit sa lahat, mas kampante ang mga magsasaka. Isang hapon, nagtipon ang samahan sa bodega upang pakinggan ang paunang ulat. Habang binabasa ng kabataang tagatala ang mga numero, kapansin-pansin ang unti-unting pagliwanag ng mga mukha sa paligid. Pare Tomas, mahina ngunit nanginginig sa tuwa ang boses ni Mang Isko. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong resulta sa buong buhay ko sa bukid. Bahagyang yumuko si Tomas. Pinaghirapan natin to, sabi niya. Ilang araw matapos iyon, muling dumating si Don Ricardo.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na bilang nagmamasid mula sa malayo. Lumapit siya mismo sa bodega. Tahimik na tumigil ang usapan ng mga tao. Tumingin ang hasyendero sa paligid, sa maayos na pila, sa malinaw na talaan, sa disiplinadong galaw ng mga magsasaka. Pagkatapos ay lumapit siya kay Tomas. "Lumabas na ang paunang ulat," sabi niya. "Opo," tugon ni Tomas. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay marahang tumango ang matanda. Maayos ang naging takbo. Hindi ito malakas. Hindi rin palabas. Pero sapat para marinig ng mga taong nasa paligid. Sa unang pagkakataon, hayagang kinilala ni Don Ricardo ang sistema na minsang tiningnan niya ng may pagdududa. Kinagabihan, habang tahimik na nakaupo si Tomas sa labas ng kanyang kubo, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa palayan. Marami nang nagbago mula noong araw na halos hindi siya mapansin sa baryo. Pero sa puso niya, nanatili ang isang simpleng paniniwala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng perang napanalunan, kundi sa dami ng magsasakang ngayon ay nakakatulog ng mas payapa dahil may patas na laban na silang kinabibilangan sa San Roque. Dumating ang pagtatapos ng anihan na may kakaibang katahimikan sa San Roque. Hindi ang dating katahimikang may halong kaba, kundi ang payapang dulot ng isang panahong maayos na nalampasan. Sa bodega ni Tomas, nakasalansan ang huling batch ng palay para sa season. Maayos ang talaan, malinaw ang kita, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, maraming magsasaka ang nakapag-uwi ng mas disenteng halaga mula sa kanilang pinaghirapan. Isang hapon, nagtipon ang samahan sa ilalim ng lumang punong mangga. Doon din kung saan minsang unang nagpulong si Tomas at ang mga kasama niya noong nagsisimula pa lamang ang lahat. Simple ang salo-salo. May pansit, kakanin, at malamig na inumin. Walang ingranding programa, pero ramdam ang gaan ng loob ng bawat isa. Tumayo si Mang Isko, may hawak na lumang sombrero. "Mga kasama," panimula niya, "matagal na akong magsasaka. Marami na akong nakita. Tagtuyot, bagyo, baratan." Sandali siyang napahinto, saka tumingin kay Tomas. "Pero ngayon lang ako nakakita na may tunay na pagbabago." Tahimik ang lahat. Nagpatuloy ang matanda. "Hindi dahil may nanalo sa loto," sabi niya, "kundi dahil may taong piniling ibahagi ang biyaya." Marahang napababa ang tingin ni Tomas. Hindi siya sanay sa papuri. Sunod-sunod ang marahang palakpakan. Hindi maingay, pero taos. Habang palubog ang araw, may isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa gilid ng baryo. Bumaba si Don Ricardo. Hindi siya inimbitahan, pero kusa siyang lumapit sa pagtitipon. Agad siyang napansin ng mga tao, ngunit wala ang dating tensyon. Sa halip, may maingat na paggalang. Lumapit siya kay Tomas. "Balita ko, maganda ang naging ani ninyo," sabi ng matanda. "Opo," sagot ni Tomas, "dahil sa pagtutulungan ng lahat." Sandaling tumahimik si Don Ricardo habang pinagmamasdan ng mga magsasakang masayang nag-uusap sa paligid. Pagkatapos ay nagsalita siya, mabagal ngunit malinaw. "Kung bukas pa rin ang samahan ninyo, nais kong palawakin ang kasunduan natin sa susunod na taniman." Bahagyang nagulat ang ilang nakarinig. Hindi agad sumagot si Tomas. Tiningnan niya ang mga kasama, ang mga magsasakang minsang nakayuko sa takot, ngunit ngayoy nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Maraan siyang tumango. Basta patas para sa lahat, Don. Sa unang pagkakataon, bahagyang ngumiti si Don Ricardo. Hindi malaki, hindi palabas, pero totoo. Kinagabihan, muling bumalik si Tomas sa harap ng kanyang simpleng kubo. Ganoon pa rin ang paligid, ang palayan, ang malamig na hangin, ang huni ng kuliglig. Hindi niya binago ang kanyang tirahan. Hindi niya hinabol ang marangyang buhay.
tahimik siyang umupo sa lumang bangko. Mula sa malayo, tanaw niya ang bodega, punong-puno ng ani at pag-asa. Naalala niya ang mga panahong minamaliit siya, ang mga araw na halos wala siyang maihain sa hapag. Ang gabing naglakas loob siyang tumaya ng 20 pesos. Napangiti siya ng bahagya. Ang swerte ay dumating minsan. Pero ang tunay na pagbabago ay nangyari dahil pinili niyang gamitin iyon para sa kapwa. Sa San Roque, ang pangalan ni Tomas ay hindi na lamang kilala bilang magsasakang sinuwerte sa loto, kundi bilang taong nagpatunay na ang yaman ay may pinakamalaking halaga kapag ito'y ginamit upang magbigay daan sa pag-angat ng marami. At sa tahimik na ihip ng hangin sa ibabaw ng ginintuang palayan, patuloy na inaani ng baryo ang bunga ng isang simpleng desisyon, ang pumili ng kabutihan kaysa pansariling ginhawa. Sa paglipas ng mga taon, ang San Roque ay hindi naging perpektong lugar. May mga panahong mababa pa rin ang presyo sa merkado. May mga bagyong sumubok sa tatag ng mga magsasaka. May mga bagong hamon na dumating na hindi kayang lutasin ng isang tao lamang. Ngunit may isang bagay na hindi na nawala. Ang pagkakaisa. Ang samahan ng mga magsasaka na minsang nagsimula sa maliit na bodega ay tuluyan ng naging matatag na haligi ng baryo. Mas marami ang natutong mag-ipon. Mas marami ang natutong magtanong. At higit sa lahat, mas marami ang natutong tumayo ng may dangal. Si Tomas ay nanatiling simple ang pamumuhay. Makikita pa rin siyang naglalakad sa pilapil tuwing umaga, nakikipagkamay sa mga magsasaka at tahimik na tumutulong sa mga bagong miyembro ng samahan. Hindi siya naging perpekto at hindi rin niya inangkin ang lahat ng tagumpay. Sa tuwing may pumupuri sa kanya, iisa lang ang lagi niyang sagot. Sama-sama natin itong itinayo. Maging si Don Ricardo ay tuluyan ng nagbago ang paraan ng pamamalakad. Hindi man nawala ang pagiging mahigpit ng isang hasyendero, natuto siyang makinig, makipag-usap at umayon sa mas patas na sistema. Ang dating pagitan ng hasyenda at maliliit na magsasaka ay napalitan ng maingat ngunit tunay na pagtutulungan. At ang baryong minsang tahimik na nagtitiis sa ilalim ng lumang kalakaran ay unti-unting naging halimbawa sa mga karatig lugar. Ngunit para kay Tomas, ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi nasusukat sa mga numero ng ani o sa dami ng naitayong proyekto. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang mga batang naglalaro sa tabi ng bodega, mga batang may baon na sa paaralan at may pangarap na sa hinaharap, marahan siyang napangiti. Dahil alam niya, hindi na mauulit ang panahong ang magsasaka sa San Roque ay walang boses at walang pagpipilian. At sa ilalim ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw, tahimik na nagtapos ang kwento ng isang magsasakang minsang minamaliit at inaapi, na sa pamamagitan ng kabutihan, tapang at malasakit sa kapwa, ay hindi lamang yumaman, kundi naging daan upang umangat ang buong baryo. Wakas,